Ngayon po, may mga prayer request tayo. Ang isang kapatid natin, bigyan ng kapatid natin, meron siyang katarata sa kanyang mata. Hinihingi niya na idalangin natin siya. Ito naman sabi, ipag-pray ni po ang anak ko si Bernard na makapasa sa medical exam. Isa sabi dito, pakisama ko sa prayer na makahanap po ako ng pag-OJT-han. Hirapan ang repeated. Ibig sabihin on the job training, no? Pag-OJT-han ko, sana ko ay isa itong magandang company. Kung saan matututo po ako at lalago. At sana po ay may allowance din. Ito ay natutuwa ko. I-training siya, gusto niya may allowance. Very good. Maraming salamat. Sabi rito, pakisama rin po sa panalangin na mag-grant yung housing loan namin sa Kadibig. Prayer request, ito naman, ang aking pong friend, siya po ay kasalukuyang bumubuha ngayon ng Electrical Engineering Board exam. Pag-pray po natin siya. Okay? Sabi rito, pakisama ko sa panalangin na bigyan kami ni Lord ng sariling puhunan para sa pangarap naming negosyo na magkaroon ng computer shop business. Nasa 40s na po kami, na po ako, at nahihirapan na makahanap ng trabaho. Pakisama din po sa panalangin ng aking kaibigan, si Nicky, nasa Australia po siya, nakachat po siya. Sinabi niya, meron siyang ibang karamdaman, hinihingin niya na atin siya panalangin. Ito po, sulat ng prayer request. So ngayon po, ilan po ang may prayer request? Hindi o, tumayo kayo, nangyasa kayo po, taas kamay. Lahat na may prayer request, tumayo po. Okay? Only believe, only believe. Naiintindihan mo na madalas sa aming bahagi mahirap, halos imposible. Naiintindihan mo ang aming parte o Diyos. Pero ngayong umaga, ang tinitingnan namin ay ang iyong part, ang iyong bahagi. Ikaw ay aming Diyos na nakakako sa amin sa iyong salita. Kapag kami humingi sa iyo na nananampalataya, ito ay gagawin mo para sa amin. Kaya may umaga nagpapahayag kami sa iyo ng pananalig ng buong pananampalataya. Kinikilala ka namin, O Diyos, na sa iyo ay walang imposible. Nakita mo ang mga anak mong nagtayuan dahil meron silang mga prayer request. Salamat, O Diyos, na ako'y pastor lang nila, hindi ako ang kanilang Diyos. Dahil hindi ko kaya ito, O Panginoon, pero kaya mo kaming lahat. Ang
Tindig ito ng pananampalataya at paniniwala sa iyo. Tugunin mo ang kanilang request sa iyo, ang kanilang hiling sa iyo. Mangyari ang bisa ng iyong kapangyarihan sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga pinapangarap. O Diyos, ipadama mo sa kanila at ipakita mo rin sa mga pangako mo na hindi mo sila bibiguin, hindi mo sila itataboy pag lumalapit sa iyo. Hindi mo kailanman ginagawa yun, O Diyos. Kundi pagkos tinatanggap mo kami, kaya salamat sa iyo. Dinadala namin itong mga nakasulat ng prayer request. Narito ang isa na kailangan niya ng puhunan para sa kanyang iniisip na business. Pagkaloob mo po ito, magkano man ang kailangan niya, magpipala ka sa kanya, i-guide mo siya para siya ay makakuha ng puhunan. Ilayo mo siya sa maling paraan, Panginoon. Tulungan mo siya na gawin niya yung matwid. Pinadalangin namin yung kanyang friend doon sa Australia na may malubhang karamdaman. Pagalingin mo po yung kanyang kaibigan, hipuin mo, abutin mo siya pagkat walang distansya sa iyo. Itong si Bernard, O Diyos, tulungan mo siya na makapasa sa kanyang medical examination para magkaroon siya ng mabuting trabaho. Hipuin mo ang kanyang katawan. Itong aming kapatid na may cataract, ganun din, pagalingin mo ang kanyang mata, gawin mong matunaw yung kanyang cataract at maghimala ka sa kanya. O Diyos, itong magkakaroon ng OJT, itinadalangin namin siya. Makuha niya at mapili ang ayon sa kanya ay magandang company. Na doon ay matututo siya, na doon ay lalago siya, at tuloy magkakaroon siya ng allowance. Ayon sa kanyang pananampalataya ay pagkaloob mo po ito, O Diyos. Itong nangangailangan ng housing loan, gawin mo nga po na ma-approve sila para sa isang loan dito sa pondo ng pag-ibig at magkaroon sila ng kanilang matitirhan. Pinagpipray namin itong kaibigan na kumukuha ngayon ng Electrical Engineering Board exam. Mahapag ka sa kanya. Paalala mo sa kanya, ibalik mo sa kanyang gulita ang lahat ng kanyang pinag-aralan at review at ipakita mo sa kanya na tumutulong ka sa mga anak mo maging sa examination room, maging sa board exam. Loobin mo makapasa siya at ang iba pa na mga kasama niya. Ito ang aming dalangin sa iyo para sa kanya, O Diyos. Pinagpipray din namin ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga malalayong bansa. Nasa hindi sila ideal na kalagayan. Ang kanilang pamilya ay naiiwan dito at naroon sila nag-iisa. Naroon ang kalungkutan, naroon ang tukso, naroon ang di pagkakaunawaan, naroon ang paghirap ng kanilang pagiging tao. Kaya tulungan mo ang bawat isa. Yung mga nasa dagat, yung mga nasa mapanganib na lugar, ingatan mo silang lahat. Doon sa Middle East, dito sa Asia, doon sa Amerika, sa Canada, sa Europe, O Diyos, ang bawat mga inaama na naroon, mga kapatid, lahat sila dinadalangin namin sa iyo. At ang mga pamilya na narito, ingatan mo rin po, ilayo mo sa masama, ilayo mo sa karamdaman. At O Diyos, ipagkaloob mo na muling pagkaroon ng pagkikita ang mga pamilya ito. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat, may pagpupuri. Para sa kalwalhatian mo, sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat, Amen. Okay. Ipagpapatuloy natin yung ating pinag-uusapan nung nakaraang Sunday. Ito ay ang paksa ng yung totoong pamumuno, yung true leadership. Pinagay ko sa inyo ng Sunday na hindi lang ang Pilipinas, kung hindi ang mundo. Kasi ang mga churches
ay short na short sa supply ng talagang totoo at tunay na leader. Ito ang ipinagdaranggan ng mga bansa. Ang lead ng isang leader. Marami ngayon ang nag-iikot, walang tigil. Sinasabi, inoto namin sila. Alam nyo, ang totoong leader, hindi binoboto. At ang pagkakaroon ng position of leadership, ay hindi ka ginagawang leader. Maraming ang nasa posisyon ng leadership na hindi leader. Ang leader ay kailangan authoritative siya. Ano ibig sabihin ng authoritative? Ang isang leader kailangan alam niya kung ano kanyang gagawin. Kung saan niya dadalhin ang kanyang pinamumunuan. At alam niya na mararating nila yung gusto niya at nakikinitinita niya na maaabot nila. Kailangan magyakin din niya na siya rin makakarating doon. Kadalasan niya pagkatapos ng eleksyon, naupunay ang mga yan. Yan, naunahan niyo na ako, wala na. Ang iba puro absent na sa session. Di ba? Pero kapag kasweldo, nandun. Kung naroon man sa opisina, paupo-upo na lang. Naandok. Kailangan natin ng isang leader na authoritative siya, may authority siya, may kumpiyansa siya, na itong pinamumunahan niya at pinamumunuan ay madadala niya sa kanyang gustong pagdalhan sa kanila. Ang tunay na pamumuno ay kailangan spiritual na pamumuno. Ang ibig sabihin, ang isang totoong leader, hindi siya nagkukumpiyansa sa kakayanan lang niya. Siya ay laging humihingi ng tulong sa Diyos. Narinig ninyo nung Easter service natin mula kay Pastor Sanchez. Kung paano halimbawa si Dwight D. Eisenhower na lumaki sa Sunday School. Sa umaga pagkagising niya ay nagbabasa siya ng kanyang Biblia. At pagkatapos siya ay nananalangin. Walang kubrang umistorbo sa kanya for 1 hour. Nagpukulong siya sa kwarto niya. At hindi lang siya, kundi ang iba rin mga presidents ng Amerika. Ang kanilang pamumuno ay strong kasi meron silang pattern. Ang pattern nila ay hindi ang mga tao na pinamumunuan nila. Ang pattern nila ay ang Panginoong Diyos. Ito ang napumuna sa kanila. Ito ay kailangan natin sa kasalukuyan. Kailangan ang mga leader natin ay yung talagang follower ni Jesus Christ. Talagang sumusunod sa Diyos. Alam nila, kadalasan ayaw ng mga yan, ng mga totoong leader na mamuna, ayaw nila. Pero alam nila na sila ay tinawag na Diyos. Kaya ngayon, kahit sila ay napipilitan, wala silang magawa kundi ang
sumunod sa Diyos. Kaya, kailangan natin ng ganitong leader. Paano ba nabubuo ang isang leader? Paano ba nangyayari? Nagkakaroon ng isang leader. Marami sa Biblia ang pinakikita sa atin kung paano sila nag-develop bilang leader. Naroon si Moses, naroon si Daniel, naroon si Joseph, makikita natin kung paano siya naging leader. Kaya makakabuti sa atin na tingnan itong reference ng kanyang leadership ni Moises at ni Joseph. Ang istorya ni Joseph ay nasa Genesis 37. Genesis 37 hanggang katapusan. Chapter 37 straight through chapter 50. Genesis 37:50. Pag binasa ko sa inyo word for word, mamamalala ko. Kaya hindi ko tatakayin basahin ito. Pero importante na basahin natin ito. Tandaan po nyo, pag sinabi kong leader, hindi ibig sabihin mayor. Tama, hindi limited sa mga posisyon sa politika. Pag sinabi natin leader, leader ka ng tahanan. Nakukuha po natin, amen? Namumuno ka sa tahanan. Head ka ng iyong tahanan. Kubradong ngayon, wala ang asawa mo. Nag-uusap lang kayo sa telepono, ikaw na may bahay, ang leader ng inyong pamilya. Gumaganap ka, namumuno ka, hindi lang bilang isa nila, kundi ang napakahirap na tungkulin na ikaw din ay ama. Kung gano'n na patatayuan mo, ang ipapayo ko sa iyo, kahit babae ka, magpakalalaki ka. Amen? Okay? Magpakalalaki ka. Yun ang bilin ko kay Ate Babes. Yung mawawala ako 2 buwan o 3 buwan, i-preach ako, sasabihin ko sa kanya, ang unahan mo ang ating pamilya at ang church na parang ikaw ay lalaki. So yun ang ating ibig sabihin. Kung ikaw ay leader ng inyong class president ka, vice president, pwedeng ikaw ay leader sa isang departamento ng inyong opisina, ng iyong pinagtatrabahuan. Last Sunday, nakita natin ang ilang mga talata sa Biblia na nagsasabi, pagka yung matuwid na tao ay nasa posisyon ng leadership, ang mga tao ay nagbubunye. Tatandaan niyo yun last Sunday? Tatandaan niyo, masaya ang tao, mapayapa ang syudad, maunlad ito. Kaya may obligasyon tayo na ilagay natin, itulak natin kahit ayaw nila, yung mga taong matutuwid, may malinis na puso, pure ang kanilang heart. Importante na encourage natin sila. Sulsudan natin sila na sila'y mamuno at mamuna. Ngayon po, balikan natin si Joseph. Tignan po nyo sa chapter 37 ng Genesis 37. Tignan po nyo, kapansin-pansin ang istorya ni Joseph. Ang mas mahaba pa sa istorya ni Abraham, ang ama ng kanilang bansa. Mula 37 hanggang katapusan, 50,
13 chapters. Puro at tanging tungkol kay Joseph. Tingnan po ninyo ang sinasabi rito ng ating Biblia. At tumahan si Jacob sa lupain pinangibahang lupain ng kanyang ama sa lupain ng Kanaan. Okay? Ito ang tatay ni Joseph. Ang pangalan ay ano pangalan? Si Jacob. Alam po nyo, hindi magandang pangalan nyo. Since inyo ang pinakalan nyo ang aso nyo na Jacob. Pag kami nandigaw sa inyo, mga dalaga, na ang pangalan Jacob, mag-iingat kayo. Kasi ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya, swindler, deceiver, magagadyo. At si Jacob, he lived up to his name. Talagang angkop sa kanya yung pangalan niya. Kaya ito, kayong mga kabataan, pagdating ng araw na mag-asawa kayo ng magkaanak, pipili kayo ng magandang pangalan ng inyong anak. Pagkahirap-hirap na ang isang bata ay may dala-dala siyang pangalan na pangit. Nakukuha natin, kailangan maganda pangalan. Ako, may pinsasalamatan sa tatay ko. Pumili siya ng magandang pangalan para sa akin. Di ba maganda ang pangalan ko? Sa hapon may nagpapangalan ng kanilang anak na pangalan ko. Nagpipreach ako nun sa bilangguan, sabi sa akin ng isang bilanggo, pwede mo ba pangalan ko ang anak ko ng pangalan niyo? Sige. Sa embassy, nung interviewin ako, sabi sa akin, saan mo nakuha ang pangalan mo? Okay, sinabi ko sa kanya. Sabi ko, ang pangalan ko, ayon sa tatay ko, ay pangalan ng Hudyo. Isang Hudyo na artista na paborito ng tatay ko. At napatawa yung sa embassy, US Embassy. At pag nag-preach ako sa Amerika, akala ang speaker ay Amerikano kasi napangalan ko So malaking bagay yung tama ang pangalan mo. Okay, ang pangalan ng tatay niya, si Jacob. Ito ang lahi ni Jacob. Hindi naman panganay si Jose, pero para siyang panganay, pinabanggit siya. At kanyang mga kapatid, 11 lalaki was not worth mentioning. Hindi kailangan pagdimin. Kasi yung 11 kapatid niya lalaki na walang sinabi. Kaya siya sabi, si Jose, merong 17 taon. Yan. Nag-umpisa na ang kanyang istorya. 17 years old na siya. Ano yung kanta ng mga Beatles? When you were... Okay. So, 17, si Jose. At nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid. Pastol siya ng lupa. Si David din, nang naghahanap ng hari sa Israel, wala siya sa bahay. Yun lang mga kapatid niya, 6 footer ang naroon. Si David, na maliit na bata, ay nasa Aram, nasa bukid, nagpapastol ng lupa. At sabi rito, nakasama ng kanyang mga kapatid. At siya'y batang kasamaan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa. Itong si Bilha at saka si Silpa, mga katulong, slave ng asawa ni Jacob, na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalita ni Jose
sa kanilang ama ang kasamaan nila. Okay, salbahe talaga yung mga kapatid ni Joseph. At ito, kanyang isinumbong sa kanyang ama. Ngayon, tingnan po nyo, itong batang si Jose, masama ang kanyang start sa buhay. Very bad ang kanyang start sa buhay. Kasi ang tatay niya ay merong 4 na asawa. Sino dito ang tatay niya merong 2 asawa? Kita niyo, 2 lang eh. Grabe na eh. Ito ang tatay niya, 4. At may mga balikan niyang anak, 4. At yung asawa ng kanyang tatay na una ay magkapatid. Magkapatid. Grabe, no? Skandalo ang pamilyang ito. Ganun kalubha ang sitwasyon ni Jose. Bad na bad ang kanyang start. Pero salamat sa Diyos, nawakasan ni Jose ang buhay niya ng very good. From a bad start, he had a very good end. Naging napakaganda ng wakas ng kanyang buhay. In spite na siya ay may bad start, bad ang pamilya niya, bad ang tatay niya, bad ang kanyang mga kapatid. Nagwakas ito ang buhay niya ng isang magandang. Kaya, kung ngayon umaga, yung pin na lalaman nyo, na bakit ba ako pinanganak dito sa pamilya ito? Bakit ba ako pinanganak sa ganitong lugar? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi kayo dapat diktahan ng inyong naging simula na wala naman kayong pinalaman doon. Hindi dapat yan ang pag-desisyon para sa kinabukasan nyo. Ang desisyon ay nasa inyo. Kung mag-decide kayo para sa Diyos. Naunawaan po natin. Ngayon po, tingnan nyo, bakit nagtagumpay si Jose? Bakit siya naging leader? Ganito ang sabi. Tutuloy muna natin, no? Minahal na ni Israel. Okay, ang pangalan na pinalitan ng Diyos, ang pangalan ng tatay niya, pinangalan Israel. Minahal na ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak. Sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. Ito ang masama rito sa tatay ni Jose. At 4 na asawa, dami-dami ng anak, at pagkayaman-yaman. Gumawa pa na meron siyang paboritong anak. Kung merong nakakasira sa pamilya, yan. Pagka ang mga anak nakakalata na ikaw na magulang ay merong paborito sa kanila. May favorite ka. Hindi lang ikaw ang masisira, kundi pati yung favorite mo. Nadadamay sa iyong maling pagpapasya. Okay, ganito ang nangyari. Itong tao, hindi marunong mag-publi ng kanyang feelings. Sana itinago na lang niya yun sa sarili niya. Kung paborito niya si Jose dahil anak sa katandaan. Hindi. 11, 12 lahat yung anak niya
Samantalang si Jose, ang ginawa niya o pilihan niya ng isang special na jacket, tunika. Ang tunika ay maraming kulay. Isang Benetton, no? Many colors. Ibinigay ko kay Joseph. Nakatingin ngayon yung malalak ng lalaki ang mga ng mga kapatid. Pinakapakapa nila ang sarili nila, wala silang jacket. Ito lang ang paborito. Itong tatay nila, mahal silang lahat. Pero ang problema, hindi siya leader ng pamilya. Hindi niya nililid ang kanyang pamilya. At maraming ganyan. Mayroong kaibigang pastor, ay na siya. Sabi niya sa kanyang asawa, siya, alam mo, ako magkakaroon ng gusto. Ikaw ang bahala sa mga anak natin. Sa kanya, ang isang ama ay hindi leader, ang isang ama ay provider. Tama yun. Bigdala na pagkain yung mga bata. Pero hindi yun eh. Miski gutom-gutom ang mga bata, meron silang seguridad pag nakita nila ang kanilang ama ay leader nila. At nakikita rin ng asawa ng misis na nililid ng ama ang kanyang pamilya. Kaya makikita nyo napakahirap ng alagay. Noong ang ama ay absent, paano niya palilid ang kanyang pamilya? Sa telepono, bihirap yun. Pero still, kahanga-hanga ang mga nanay ng mga Pilipino. Dahil in spite noon, nalilid nila ang kanilang family. Amen? Ha? Nalilid nila. Pero tumayo ka. O, din mo, tumayo yung asawa mo. Pero tayo ka. Ilan ang tanda sa iyo ni Beth? 20? 13 years older. Ilang taon ka na nag-asawa? 15. 15 Beth. 15 na nag-asawa si Beth. Siya ang ikalawang treasurer ng church. Sa lahat dito, siya ang pinakamaygulang na member ng church. 15 years old siya, nag-asawa. Ilan ang anak mo, Beth? 6. Okay, pagod na ako na pati-dedicate eh. Okay, 6. Ang asawa niya laging absent. Correct? Pero, ay isa sa kanyang anak, walang kriminal. Ay isa sa kanyang anak, walang hiwalay sa pag-aasawa. Tignan mo niyo, ano? Kaya, possible, kahit absent, thank you, Beth, kahit absent, si tatay na dapat na leader. Pagka si nanay ay pinagkatiwalaan ni tatay at pinagputi, maganda ang labas ng mga anak. Amen? Oh, ang Diyos ay purihin. Ito yun. Hindi lang sample, no? Itong si Eileen at saka si Henny, akin ng mayang ko yan. Hindi ko konti sakit ang ulo binigay niya sa akin. Pero tingnan po nyo, sa ilalim noon, nang sila'y nag-lead sa young people, maganda na po. Ngayon naman, tingnan nyo nagsisibihan sa Diyos, pero ngayon, tingnan mo yung anak. Nagsisibihan sa Diyos. Tingnan mo yung anak na yun, no? Yun si maganda, may tayo ka ba? At saka si Mark. Kaya, parang si Nicky, pagkapapanayin mo. Kahapon, kumakain kami, si Nicky, tatatik ng mukha, kaya people looking at me. Sabi, ha? Oo, ayun pa si Maliit. Sana, natutunin eh. Si Nadine. Ito na lang si Gerald eh, ang itatali natin sa pulpito, no? Yung panganay. O, yung nanay nihahati yung anak sa practice. Kita niyo yun?
nilid ng inas, yung ama, wala lagi. Tapos yung mga anak na yun, ayun, nililid yung kanila, yung apo, no, unang nag-lead. Si Jose, hindi kami ng pamilya. Ang tatay nila, hindi leader. Hindi leader. Tingnan niyo kung bakit nagkakagulo na yung pamilya niya, nagkakainditan na, ayaw niyang aregluhin. Pinasahod pa niya dahil ginawa niya na ipakita na ang paborito niya si Bunso, si Jose. It got worse. Nakita niyo itong leader na to? Miski sa gobyerno, ganyan. Miski sa gobyerno, ganyan. Gawin mo yung manikurista mo na member ng board ng PAGCOR. Alam niyo yung sabihin? Ha? O di gulo. Correct? Oo. Gawin mong yung manikurista mo. Board member ng PAGCOR. Kaya hindi ako si kaibigan ko si kaibigan ka. Ipinta na nando. Papay ko sa ating kita sa mga kanyang sa atin. Gusto ko sabihin for Kevin. Hindi ko naman malaman kung saan ang babayad sa atin dahil sa daming hindi. Walang paborito. Amen? Walang gahanunan Itong si Jacob, si Israel, pinakita ka paborito niya, si Jose, ginawang pa ng special na jacket. Di parang binuhusan mo ng gasolina yung nagliliyad ng inggit nung mga kapatid, last Sunday, sinabi sa inyo, ang pinagmumula ng gulo, kapag naroon yung greed, pasaliman, naroon yung jealousy, hindita, yan ang pinagmumula ng gulo. Sa lahat, kaya dapat ang leader, binabantayan niya yung bagay na yun. So, ito ngayon, ito si Jose. Inutusan ng tatay niya. Puntahan mo nga yung mga kapatid mo na nagpapastol ng tupa at ng mga hayop natin. Tingnan mo sila. Ngayon, ito na nangyari. Verse 4. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niya kapatid. At siya'y kinapuotan. At hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. Yun. Nakikita na ni Jose, pagka kinakausap yung si Jose ng kanyang mga kuya, padako, pagalit. Masama loob. Masama loob doon sa tatay, pero inabaksak dito ay kasi inosente naman. Pero tingnan nyo nangyari. Bakit si Jose ay nagtagumpay? Tingnan nyo At nanaginip si Jose ang isang nanaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo pa nilang pinapuotan siya. Ang isang magiging leader ay merong dream. Natin nyo. Merong dream ang isang magiging leader. Hindi pwedeng wala. So, simple lang Pagka ako, makikipag-usap niya sa mga politiko niya, pagka yung nagkakalit, pumunta rito, tatanungin ko sila anong pangarap niyo sa Cavite? Sa Cavite. In the next 6 years, anong pinapangarap niyong gawin sa Cavite? And then, pagkaraan ng 6 years, marikinig kayo na pangarap niyo na gagawin niyo para sa Cavite. Napapangarap na niyo, papagandahin niyo yung park. Pasama ang itsura ng park na yan Dahil yung 50 years na ako rito. Let's say yung 50 years, wala pa noon, dito na kayo. Sa Cavite City. Ano yung itsura? Maganda ba Cavite? Sumasahod Sumasahod. So si Joseph ay merong dream. Ang dream niya ay galing sa Diyos. Importante ito. Importante ito. Mga kabataan, importante ito.
Kung gusto niyong maging leader sa pamilya niyo, sa maliit na pamilya niyo, sa gobyerno, sa departamento ninyo, kailangan meron kayong dream. Natutuwa ako pagka narinig ko, dahil nagturo ako ng maraming taon sa Makati ng Bible study. Narinig ko, meron akong mga tinuturuan. So, in the next 2 or 3 years, mapopromote ako. Ako na magiging head ng accounting department. Yan ang sabi sa akin ng isang babae, no? Gandang babae. Wow, sexy. Kaibigan ko siya, bukod sa teacher niya ako. Sabi niya, ganito gagawin ko. O, ganito na ginawa niya. Dahil, pinagkawa nagturo sa pan, 17 years ako nagturo sa pan. Ayun, nangyari na yun. Kaya lang nabornata. May nakagusto na tinuturuan din namin. Liligawan siya. Milyonaryo yung lalaki. At ang bakay, hindi sa Congress Park, sa Forbes Park, pinakamalaki yung doble. Yung bakay, nito, milyonaryo nito doon sa Forbes. Nandiyan na nakakasama. At huli ko siya nakita, namin siya sa Amerika, meron ng anak na 16 years old. Ang isang pagiging leader ay merong pangarap. Inaalagaan niya to doon sa kanyang kalooban. Bago siya manulog, nakikita din na niya yung kanyang pangarap na yun. Pagka kumakain siya, naaalala niya yung pangarap niya yun. Pagka naglalakad siya, makakala mo, tulala siya, hindi. Nakikita niya yung kanyang pangarap. Walang iba na nakapakita nun. Pero siya ang liwaliwanag sa kanyang isipan, sa kanyang pagkatao, kung ano yung kanyang pangarap na yun. Mga kabataan po, wala kayo ng ganyan. Humingi kayo sa Diyos ng pangarap. O, humingi kayo sa Diyos ng inyong pangarap. Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, mataling na Amerika. Si Ate Babes ay nagpaalis ng katarak sa kanyang mata last Tuesday. Ano po, kulang yung pera. Pero sabi ko dito, basta tulog. Ano naman. Bigla na lang, sabi ni Kati sa akin, Dad, check mo ba ang iyong email? Sabi ko, paano mag-checkin yun? Wala ka na. Hindi mo na marunong mag-check. Sino matuturo sa akin? Inyo, damag-damag nyo. Ayun yung turuan. So sabi ni Gati, pero kunin mo itong control number. Magpunta ka sa Western. At saka, ito ay 8 days na naroon. Kunin mo. Paggabi ko ron, ano doon? $600. Ang equivalent ay around 24,000. So ito, pinanggal yung tithes, at ito na ngayon. Yung natapos na ang operasyon. Tinanong ko, magkano mabayad dito sa ospital? Sabi, meron pa kayong pinhid? Wala eh. Sana meron, kailan? Problema, ang inilagay ko, building gandiya. Yung apelido ng manugang ko, ito sa pusa. Sabi ko nga sa mga anak ko, ba nag-asawa kayo, kinakailangan yung lalaki makakasawa nyo, ay tumayak na magiging apelido ni Mensa. Kung hindi, walang kasal. May na doon yung mga anak ko eh. Sana gusto ko balik na rin eh. Sabi ko nung kay Pam, magpabuga siya ka, Manila, babaguhin mo sa Senado, kaltan mo ang provision na dala-dala ng babae ang apelido ng lalaki. Ibahin naman natin ngayon, yung lalaki magdadala ng apelido ng babae. Kasi niloloko ko ng mga tao, mamatay daw ang aking apelido. Iskoda, no? Pero naiisip ko lang yun.
So, nung matanggal ko, nung tanongin ako, ang binigay ka lang senior discount. Alam niyo kung magkano? 23,000 plus. Yung akala ko, yung inilagay na bone sa ulo ni Happy Davis, regalo yun. Akala ko, yung inilagay na medyas doon sa saparos, regalo yun. Akala! May bayad. Lahat may bayad. Ba't hindi ko naisipang maging pangarap ko lugar na magtayo ng simbahan, magtayo na lamang ng ospital. No, ganun pala. Pati yung namiliti sa iyo, may bayad. Ang mukha nga yung ako ay ganun din eh. Natatakot yung doktor na baka matanda na ako, panakihin ako. So may cardiologist. Naintindihan ba? Hindi ba naintindihan? Yung G's. Cardiologist. Doktor to sa puso. Sabi ko, nung binabayaran ko na yung hospital, ano ko cardiologist? Ano ko depression sa puso? Hindi ho, pastor. Yan ho ay para lang paghihingan. Kaya nandiyan ganyan. Pagka may nangyari sa inyo, yun. Kaya ang nangyari ko, pinauwi ko na. Pinangangalahati ang inyong operasyon. Kasi nakikita ko, mas kalma pa kayo sa akin eh. Yung tumatrabaho. Nag-nervousin. Sa dulo ko, pagka wala pa akong napasang namatay ng operahan ng mata, pero kung ako mamatay pa, pagkita ko, oh Jesus, saan ako mamatay? Hindi na ako nagpapaalam sa asawa ko. Paalaman na. Alam mo nyo, tumayo lang yun, nakaganon lang. Nakita ko, 10,000 ang bayad. Kagandang trabaho. Tayo-tayo ka naman sa iyong opera, may chismil ka na. Nakita mo precious, nagkamalinis. Sana yung kinuha mo eh. Cardiologist. No, tuloy mo. Ano nyo? Nakatayo na, 10,000. Yan ang mga leader. Hindi niya inisip na gumawa ng kwarta. Hindi sinasadya yung kwarta. Kaya, ito, si Joseph ay nangarap. Importante may pangarap ka. Ang pangarap niya, hindi galing sa drugs. Hindi galing sa alak. Hindi siya nangangarap ng bisig. Binigyan siya ng Diyos ng pangarap. At yung pangarap niya, lalo nagalit yung mga kapatid niya sa kanya. Bakit nagalit? Kasi ang pangarap niya ay pangarap ng tagumpay, pangarap ng pamumuno, pangarap ng leadership. Kukuha ho niyo. Ang iba sasabihin sa inyo, masama naman ang masyadong mataas na pangarap. Wala akong nalalamang masama ron. Ang nalalaman ko yung na masama, yung walang pangarap. Yung nandito sa mga anak ko, tinatanong ko, anong pangarap mo? Dahil hindi ako naman ako. Anong pangarap mo? Para sa akin na para sa iyong sarili. Ang ibang di na bumalik sa aming bahay. Sabi ko ron sa napangasawa ni Kathy, okay, I don't know you, but I want to ask you something. I want to know it right now. What is your dream for my daughter? Ano sinabi sa akin? Sinabi sa akin na, how close are you to that? Sabi ko, ikaw ay 39 na, 38. How close are you to your dream? Sinabi niya sa akin, ayos. Kasi, kahit makapag-asawa ka ng pinakamayamang politiko, kung walang pangarap yan, tinatapong mo buhay mo. Nakikinig ko ba kayo? Ano sabi ng great philosopher? Only the dead dream now. Kaya kung wala kang pangarap, tawagin mo na ako, ibibigin na kita sa kanyon. Sumama ka sa mga walang pangarap, hindi ka nangangarap. Pero pagka buhay ka, kailangan may pangarap ka. Kung wala kang pangarap, you are a walking dead.
You're no good. At makikita niya yung mga walang pangarap. Pagkagising sa umaga, hindi naghihilamos, hindi nagtututbrush. Ayun, nakahilag sana. Sa nakabilang ng buhay. Iisip. Hindi naman mga tangang buhay. Bakit makakatulong sa mga ganun lalaki? Magpatandang dalaga na lang kayo. Huwag niyong buwisigin ang buhay niyo. O, ba't hindi kayo makaamin? Huwag niyong buwisigin ang buhay niyo. Ako, si Joseph ay may pangarap. Mahalaga to. Si Joseph ay mayroong dream. Ang dream niya to magiging leader. Ang dream niya to na ito ay hindi lang siya ang matataas, kundi mapagpapala ang kanyang family. Buo niyo, hindi lang siya mabibless ang family niya. Nagulat siya na bless ang bansa niya at ang buong mundo. Ang pangarap niya ay dream of greatness. Nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Pagka may pangarap ka, talagang galit sa iyo tao. Galit sa iyo tao. Noon, sabi sa tatay sa nanay ko, Nay, paglaki ko, sasalita ako sa television. Mapapanood niyo ko. Kaya mag-ipon-ipon na kayo ng pera, bumili kayo ng television. Dahil darating ang araw, magsasalita ako sa television. Sabi ng nanay ko, Anak, huwag mo lalakasan ang bibig mo. Huwag kang marinig tayo ng kapitbahay. Para nasisiraan ka ng ulo. Pinatundo kami. Nakatira kami sa apartment. Eh pagka ako nagsasalita na tungkol sa pangarap ko, maingay ako. Sabi ng nanay ko, nalakasan. So sa araw, hindi ko sinabi sa nanay ko, dumating na oras, magsasalita ako sa Channel 13. Ang sabi ko, kay Ate Benz, huwag kang magpapakilala. Tumawag ka sa amin. Sabihin mo, buksan nyo ang television nyo. Madali kayo, tingnan ninyo kung anak nyo yung nagsasalita. Nakaon buksan ng ng nanay ko, ng laki mata niya. Yung anak niya, si Payat, nakabukha ni Palito, andun sa television. Andun. Ako, nanay ko, tawag sa patay ko, Bumila doon, pangalan ng tatay ko. Tingnan mo. Sabi ng nanay ko, hindi ko alam, ano nangyari mo? Hindi ka naman pag-television eh. Ang bayad-bayad mo eh. Sabi sa atin, at saka pagka nagsasalita ka na, huwag ka nang gagano, ang bayad ng daliri mo. Sabi sa akin, ako pinugaan pa ako nakakatakot. At kung ano sinasabi sa akin, at nung nagtatagal na sa mga nanay ko, minsan sasama ako, kapacheck ako. Sasabihin sa akin ng Diyos, hindi mo ba yan sasalita sa television? Oo, anak ba yan? Maliit ba yan? Sinabi niya sa akin, sasalita siya sa television. Okay, 14 years. 14 years ba eh? 14 years, television speaker. Sabi sa palengke kay Ate Davis mo, Mrs. kunin na ninyo gusto nyo sa palengke. Iliisa mo na lang. Sigurado malaki ng talent fee ng inyong asawa. Sabi, kahit ano, makukuha na rin niya sa television, sa tindahan, sa PX. Buti na lang, hindi ito type yung utang dito, utang doon. Kaya kayo mga lalaki, mag-iingat kayo sa mga utang-ayat ng babae. Ha? Amen? Ha? Chikin nyo. Pagka utang-ayat, para kayong ninalas. Pagkas, pangbinyera, mga sugal. Ha? Si Joseph ay may pangarap. Galit ang mga kapatid niya sa kanya. Inis ang mga kapatid niya sa kanya. Hindi nyo alam, may natutag na yung pangarap ko, speaker of television. Napakatagot ang itong kotse, hindi na yung para ko. Sa harap ng Intercontinental Hotel, nilutuga ako ng tao.
pinumura ko. Lalo na nung medyo nagkanamanapis nito, medyo namumula-mula na ako. Sabi niya, pinumura ko talaga. Yung SOB, pinumura ko. Pinumura ako nung lalaki. Pagka titignan ko, bubugugin ako. Iniiwasan ko lang. Sige, tuloy-tuloy. Akyat sa Intercontinental Hotel para magturo. Pagka ako pumamasok sa ganun din, pagka ako nagpapag, minumura at galit ang tao sa isang tao na may pangarap. Kasi yung mga galit na yun, walang pangarap. Tandaan nyo, walang pangarap. Mga inginero yun. Mga inginera yun. Kaya ito nangyari si Joseph may pangarap. Ngayon, galit na ang mga kapatid niya. Sabi ng tatay niya, pumunta ka nga roon sa Dota. Tingnan mo mga kapatid mo kung ano ginagawa. Tingnan mo ang tatay na Dota. Tamad. Tingnan mo ganyan tatay mo. Siya dapat mag-inspeksyon sa anak niya. Ulit niya yung parpake. Pumunta siya roon. Siya tatay. Pinutusan si Bunso. Galit na nga dito kay Bunso. Yung mga kapatid. So, nung nakita si Joseph, yung mga kapatid, ano sabi? Ito siya. Patayin nga natin ito. At tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang pangarap. Patayin natin. Nakita niyo yung mga kapatid niya. Ito ang kanyang tama na. Mga kapatid niya, kriminal. Papatayin siya. Kapatid ko, papatayin siya. So, ano nangyari? Pagdating niya ron, dinakip siya. Papatayin siya. Sabi ng isang kapatid, huwag na lang natin patayin. Ihulog na lang natin doon sa balon. Kaninang masakta, patayin na nila o ihulog ka sa balon. Mabubuhay ka ba ron? Mamamatay ka ron, hindi. At kung ihulog siya sa balon, later on, sabi ng isang kapatid, natatandaan ba yun ang panagboy ng ating kapatid kung pagmamakaawa ni Joseph? Nandun siya sa madilim na balon na empty of water. Pagka umulan, malulunod siya ron. Kung hindi naman, kakakain siya ng mga hayop po. Tapos, sabi ng isang kapatid, huwag na, kailangan na lang natin. Tapos, ano yung ginawa ng po? Kumain. Parang walang nangyari. Talaga itong mga batang to, alam na kriminal na mga. Yan ang environment ni Joseph. Yung ginawa niya yun, dapat busy ng kakain, lalo na hindi makarulog, pero kain. Yan ba yung kapatid? Pagkarang walang hearing ka, nakakain ka. Yan ba yung malulang? Yan ba yung yanan? Yan ba? Huwag kang magkalala. Hindi hadlang yan. Hindi nakahadlang yan kay Joseph. I-focus mo ang iyong sarili sa pangarap mo. Alisin mo mata mo sa iyong hindi mabuting simula at hindi mabuting pamilya. Ilagay mo isip mo sa Diyos. So, nandun si Joseph sa balon. Mamaya-maya, eto na. May nagdadaan na karaban. Di ba pamukha yung may hila-hila dyan na sabi niyo, baka, okay, baka, hila-hila. Ang tawag doon? Yung naglilibot. Merong ganon noon. Kaya lang, isa sa binibili nila tao. Noon, kung galing kayo sabihin na nyo, benta na lang yun sa kanila. Pwede. So, sabi ng isang kapatid, panghuli na lang natin si Joseph sa balon. Wala tayo makakalala kwartahin na lang natin, ibenta natin siya. Si Joseph ay certain. Malinis, guwapo, at nabang matalino na makaamon si Joseph, hindi mo malaman which is good. Yung naroon ka sa balon, ngayong binenta siya. Dito sa slave trader, itong nag-trade ng slave, binenta siya ron. Magkano binayad sa kanya? Magkano? 30 pieces of silver. Hindi pa gold, silver. Kamukha ng presyo ng ibenta ni Judas si
Jesus. 30 pieces. 30 pieces. Ayaw na ng kanina. Tutong kayo, mas nahalin na ako. Ayaw ito. Pagka gusto nyo makipag-ibigan, kailangan may pangarap. Ikalawa, kinakailangan pumayag kayo na magtamaan sa pagpapakasakit, paghihirap, para marating ninyo ang inyong pangarap. Ano yung sabi? No guts, no pain, no gain. It's painful. Masasaktan kayo. Magagalit ang pamilya niyo. Magagalit sa inyo ang inyong mga kaibigan. At ang takot na konsumisyon ang aabutin nyo bago kayo makarating sa inyong pangarap. Kailangan pumayag kayo na bayaran ang halaga nun. Walang easy way to the top. Tandaan natin, it's always the hard way. Kaya kung gusto ninyong maging leader, kailangan handa kayo maghirap, magpakasabi, magtiis, magpakababa. Kayaan yung tapakan lang kayo ng araw. Kayaan yung tapakan kayo ng araw. Yung, pero ito kasi yung bunso namin, ayaw kumain sa bahay. Inukonsinti na lang namin. Sa dadalhin ko yan kung saan niya gusto kumain. So, nagustuhan doon kumain sa Robe-Robe. Yun yung napabuti na lang mura dito. Malaki kasus mo pagkakakain ka sa labas eh. Unawahan mo nyo, hindi ko kami kumain. Paglabas ko, nakita ko ang isang pastor. 83 years old na. Ang doon ng kanyang asawa. Alam nyo, ang tanong niya sa akin ay nakauwa. Ano pastor? Natuloy ba yung iyong church? Natuloy ba yung iyong pangarap? Ang tanong, mga dana ko alam po, nakakakalata ako. Mga kantyaw ko ito yung mga taong hindi naniniwala eh. So, pinatanong ako pahinsuko. Nung hindi ako, at sabi ko, kung gusto po ninyo sa linggo, tumalo kayo. Ano? Mayari? Ano kayo? Oo ako. Mayari. Pero siguro mga 65-70% done. Siguro kaya ng pangarap. Tayo na na kayo sana ng ganito. Alam mo ninyo, pagaling magpalubo ng pangades. Ilang araw lang, isang buwan lang, aali ka na ng pangades. Correct? Pero gusto mo bang gawin ang bahay mo, yari sa materyales ng pangades? Ha? Gusto mo? Ngayon mo. Pero pagka magpapalaki ka ng nara, maghihintay ka, ha? Ako, so ikaw bahala. Ano gusto mo? Napalakihin, nara o pangades? Oh, tingnan nyo naman. Gusto ko lang sabihin niyo, sabi sa akin, ako pastor, retired na ako. Sabi ko, ako minsan tired, pero retired, hindi pa. So tandaan niyo, gusto niyo maging leader, ang arte maging leader, kailangan mayroong retreat, kailangan handa kayo na pagpayaran ang inyong dream. At next time, ipagpapatuloy natin ito. Paano na naabot ni Joseph ang kanyang dream? Interesado pa kayo dito? Interesado kayo? Okay. Tayo kayo may manalangin. O Diyos, huwag naman bumalik ang iyong salita sa iyo ng walang kabuhay. Kung hindi, ito'y mamating sa puso ng mga narito. Upang sa ganon, maging pinuno silang madwig sa dadaanan nila sa buhay dito sa mundo. Ito ang aking pinangyay sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magdidiwalay na lang ang nag-asawa ko. Ikaliliit pa ng anak. Maliliit. Isa, tapos kung hindi siya wala, hindi malay. Hindi mo kasundo. Yung lalaki Christian, babae hindi. Sumasama na sa church. Finally, wala namin alam ang solution. Kailangan ko sa kanila, pupunta ba kayo sa church? Matin ba kayo? Sabi, hindi na. Laging simple. Sabi ko, pwede ba bigyan nyo ng chance sa buhay nyo? Matin kayo sa church na ito. Sinabi ko yung address. Okay, ako na. Pagka wala nangyari, okay, natayin na ako sa korte para sabihin, hindi talaga kayo magkasundo, hindi na kayo ng legal separation. Sabi ko, pag umatay na kayo sa church na ito, pumunta kayo sa altar, isubok yung buhay nyo sa Diyos. Pagkatapos na, hanapin kayo, ang ni Jacob, Panginoon, lahat na ibigay mo sa akin, 10% ibibigay mo sa Lord. Yung babae, galing, hindi nag-review eh. Papasahan ng taas ng leg sa nursing. Yung lalaki, magaling din eh. So ngayon, ito nangyari. Sino ito pinakamatensi ng church? E bago wala na nurse, ibig sabihin, kung hindi na tumatanggap, may ibig sabihin. Suswento mo na, 5,000 ka, kapalito mo na sterile. Kung magagaling yung mga nurse, mababa ko na dyan. Pagka ako naging presidente, ngayon. Pagka ngayon, yun na, ginawa nila. Tapos, tumatawag sa akin. Kuya, basta nurse mo, matanggap ka mo, ahente mo nito mo. Oo, kaysa mo nito ako. Wala pagkakahente kami ko, ha? Kailangan mabenta ka ng gamot na gano'n. Parami, milyo. Sabi ko, kapulihin mo. So ngayon, yung anak nila, pinakalagaan ng lalaki. Pinagbuti ng lalaki. Nagawa ba ng chinecheck? Nagawa ba ngayon, sabi ko, pagkakaan ng isang tao. Ano nangyari? Aten na church, Bible study, prayer meeting. Kasi, morning service na pinapupunta ko sa nila, aten na rin. Tapos yung 10% ng kita, binibigay sa Diyos. Sa mission. Ako, pagkaraan ng isang tao. Sabi ko pala sa kumpanya, redesign na ako dito. Kasi kung sa ulang kumpanya, ano ko ang trabaho, mas mataas ang sweldo, bibigyan pa akong voucher. Tapos, hindi ako marunong mag-drive, bibigyan ako driver. O sige, bibigyan pa namin voucher, bibigyan pa rin namin ng driver. Nakasan din namin sweldo mo. Tingnan niyo yun. Tapos, na nangyari, mapukunin yung driver, asawa ko. Di safe na safe. Di ba? Oo, safe na safe. Kita niyo? Tapos, asawa ng driver, maswerte pa. Kita niyo, paano ma-bless? Itinig mo ba kayo? Susukan lang niyo. Tingnan niyo, pamilya pagpalahe ng Diyos. Alam ko niyo, basta lang ang pinadala ng $600 yung mag-asawa niyo. Hindi. Pastor din ako, kahit araw na sila. Pinapastor ko pa sila. Hanggang ngayon, dito ako, tayo na nila. Ang kanilang problema. Sabi lang nila sa atin, sa kanilang sulat, Irving, we miss church several Sundays. Kasi pagpunta nila sa church, dadalhin nila tayo. But since we miss church several Sundays, we were not able to pay our tithes, we'll send it to you. So go to Western and get it. And use it for your medicine. Bakit? Tayo, top-notcher tayo sa pagkatapos sa district natin. Top-notcher ako sa pagkatapos. Hindi ko ninalaka ang pera ng Diyos. Pinagkakalooban tayo sa panahon ng ating kailangan. Amen? Alam po niyo. Kaya pilihan ninyo ang pagbuhan ng hindi sa inyo. Dalhin nyo yung kasampung bahagi. Ginawa ko yan, maliit ka ako bata. Nakabenta ako ng isda ko, naalagaan ko, ₱500. Nakita ko ng tatay ko
ka, Beta. Pangarap ko, Beta. Bubuli ko. Kaya ko, pag may pangarap ko, nakasabi ko. Eh, sabi sa akin ng tatay ko, pag magaling, kumita. O, alam na gagawin ko, gusto sa akin ng Biblia. Pinakita sa akin ng 10% niya. Bibigay mo sa pastor natin. Yun ang tayo, support ng Diyos sa kanya. So, ito yung mga. Ito yung ba? Pastor na yun, yung mga gagatan, yung mo. Eh ako, nakutsineros na ako, pumunta ako sa bahan. Pero later on, naging president ako ng young people ng church na yun. Ang ginawa ng tatay ko, pinuto yung kasaanan na lahat. Hindi ba malaman na balat na naman? Magtatayos ka o eto? Eh, takot ako ron. Takot ako ron. Kasi yung panahon yun, wala ang break. Basta nakapagtanong ka lang. Ibababa ng tatay ko yung pagtanong, nakakaamin ako rin. Talagang nakakapal, parang nakapasok, hindi ka makakpo. Hindi ako takot sa tatay ko, takot ako ron. Sa pamanong yun. Eh, red school, ibigwit ko, mapapahol ng tatay ko sa sabay yan. So, ayun, dala ko. Ako sa simbahan. Binigay ko sa pastor namin, kay Bishop Alvarez, yung aking tithes. Tapos, alam niyo parang kinasamakan ko. Pinuha na nga yung 50 pesos doon sa pera ko, di ko, 5 na lang. Sabi sa akin, mag-offering ka ba? Uy, mag-offering. Magkano yung offering? Sabi sa akin, ibukal sa puso mo. Sabi sa akin ng tatay ko. Pwede na ko ba Giuseppe? Pwede yun. Pero kung ikaw, pastor, kung ito yung membro ng dinadaan, ibigay sa'yo, Giuseppe mo, kaya ka ba? May magkano ho? 50 rin na ibigay mo. Sabi sa akin, parang pagdating ng araw, malaki rin na ibigay sa'yo. Sabi ko sa tatay ko, ayoko. Simple lang. Ito ka na naman yung pang-araw. Pang-araw. Susunod ka, hindi. Sabi sa akin. Kaya sabi ko sa tatay ko, sige na, punta ako sa pastor namin. Padalog pa, hindi ko. Eh, dapat naran ako. Ngayon, dumating ang biscuit sa isla. Patay lahat ng mga isla ng kaibigan ko. Ito kayo sa loob ng kaibigan, may sakit na yung isla niya. Nakuti ko, nagpupunta doon sa lalagyan ko, hindi ko yung respect para makawa yun sa akin. Dahil buhay yung akin eh. Pero alam niyo nangyari? Hindi nabistik ang isda ko. Hindi nabistik. At ang nangyari, ako ngayon na nagbebenta sa kanila, minahalang ko dahil walang mapili. Alam niyo, may pagka-inchik ako eh. Yung 25 isda, ginawa ko 75. Pag-awat ng 50, hindi ka agad. Tuwan-tuwa ako. Tapos sabi ng tatay ko, o ano, gano'ng kitita mo? Alisin ko yung talis nila, masaya na ako. Masaya na ako. Dinala ko nun sa pastor. Sabi sa akin, ng tatay ko, kita mo na, hindi ko nakakalimutan na. Natuto. Kaya lahat kami magkakapakit. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Kaya namin naging sa kami, hindi kami lahat. Kaya lahat ko, nabuhay, ng mga kapatid ko. Kaya tandaan nyo, gawin natin ang salita ng Diyos. Gawin tayo ng Diyos. Maging libre. Gagawin tayo ng Diyos na tayo hindi mauulit at mapapahama. Tayo manalangin. O Diyos, pagpalain mo po. Ang mga isa sa pagkadalaan ng kanilang kanto at ang iyong ikasampung bahagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ang lahat po ay tutlo at tayo po ay mag-close in prayer. Maraming Diyos, salamat po sa mga narinig namin awitan na ginawa namin pag-awit, pagpupuri, pagsamba sa iyo. Maraming salamat po sa mga special numbers sa iyong mensahe na aming narinig. Gawa ako lang itong huwag lang namin itong tanggapin sa aming buhay, kundi pamuhay namin sa gawa namin, gawin namin para pagpalain mo ang aming mga buhay. At salamat po Diyos sa lahat ng ginawa mo sa amin sa umaga ito, sa aming pagsamba ng buong puso sa iyo. Pagpalain mo po kami sa aming pagpuli, gawa ay samahan mo kami ng banal na Espiritu at gawin mo masaya, maligaya, may kagalakan ang buong araw nito kasama ang aming mga pamilya, aming mga kaibigan. Pagpalain mo
pagpalain mo rin po ang activities ngayong hapon. Nawa ay malalhati ka namin sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. At lahat tayo magsabi ng Amen.